yung dahilan kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nagsusumikap. Na kahit masungit ang panahon, na kahit na may bagyo, pumaparito tayo. Dahil gusto natin kamtan ang bagay na ito na kaligtasan. Gumagawa pa tayo ng mabuti o gumagawa tayo ng masama? Unahin natin yung paggawa ng mabuti. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, 3:12, ano ba ang dapat gawin ng mga tao habang nabubuhay sa mundo? Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa na mabuti habang nabubuhay. So gumagawa ba tayo ng mabuti? Kailangan natin gawin yon dahil yung tao na ginawa ng Diyos, kaya nilipol yung panahon ni Noe dahil sa kasamaan. Nilipol yung Sodom at Gomorrah dahil sa kasamaan. Sa huling panahon, ang sabi dito sa Mark 16:16, ang sino mang hindi sumampalataya, mabautismuhan. Hindi, ano pa sabi doon? Mark 16, verse 16. Ang sumampalataya mabautismuhan maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya, parurusahan. Kung hindi maniwala sa ating Panginoon Kristo. Dahil ang nakalagay sa Biblia, sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Yun lamang sumusunod sa utos ng aking Ama. Kailangan natin gumawa ng mabuti upang makamit yung tinatawag na salvation. Sumunod at matakot sa Diyos. Ecclesiastes chapter 12. Ang sabi po ay ganito. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan ng tao, hindi lang magtrabaho para mabuhay. Hindi lang gumising para kumain, matulog. May gagawin po eh. Dahil mayroon dalawang destinasyon ang tao. Yung hell and heaven. Dalawa ang destinasyon ng tao. Yan lang, pupuntahan. Yung ginawa ng Diyos na tao sa Matthew 1:26, na Genesis 1:26, sabi niya, alalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Na yung tao na yon, merong gagawin. Matakot at sumunod sa Diyos, sa Kanya. Ang tanong, ginagawa pa natin yung ngayon? Pangatlo po, ito yung binabanggit ko kanina. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. 6:9 ng Galatia. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mamimagod. Parang may time na sabi natin, parang gawa ka ng gawa ng mabuti, pero may time na sinusuklian ka ng masama. Kasi nangyayari po yan eh. Ginawa ko naman siya ng mabuti, pero sinisiraan niyo pa ako sa trabaho. Ang nakalagay po sa Biblia ay huwag gumanti. Sa Romans, hayaan nating Diyos ang gumanti. Romans chapter 12. Ang sabi ko rito, sana matandaan. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng tao. So kaya, ang sabi ng Biblia, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.
Parable po yun, figurative po yun, na ang sabi dyan, huwag kang gumanti. Hayaan mong Diyos ang gumanti sa iyong kapwa. Kung isipin natin, parang napakahirap na maging Kristiyano. Pero ano naman yung benefit natin? Na nagtitiis tayo sa mundo ito. Na sumunod tayo sa Diyos. Ito. Yung tinatawag na salvation. Gaya ng sinasabi ko po palagi, matagal na yung 70 years, 90 years na pag-stay mo dito sa mundo ito. Yung iba nga, 30 lang, 40 lang, nawawala na. Ang pinakamatagal nating, mamaya, darating tayo dyan. Pero hindi, dito pag-aaralan mo natin. Ano mo? Papasyalan natin yan. Papapasadahan natin. Yan yung kakamitin na pinakamahaba na yung 100 years na pag-i-stay natin sa mundo ito. Lahat tayo mamamatay. Sino nagsabi nun? Tatay bro? Hebrew? Na lahat ng tao ay mamamatay. Dahil yun ang nakalagay sa sinabi ng Diyos. Hebrew chapter 9-7, yung magagamit. Ayun. At kung paano tinagda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Pero sinabi ng Diyos, itinakda niya ang kamatayan. Meron akong napanood sa isang sa Facebook din. Sabi niya hindi raw siya mamamatay. Kasi kumakain siya ng healthy yung kanyang tawag ito, kinakain. Sabi ko sa sarili ko lang, hindi ako naniniwala na hindi mamamatay tao. Kasi Diyos mismo ang nagsabi na lahat ng tao mamamatay. Ang tanong diyan, sino? Sino yung makakaligtas sa sinabi ng Diyos na ito? Na kung ang tao hindi naniniwala sa Diyos, bakit nangyayari ang bagay na sinabi ng Diyos na siya ang nagtakda ng kamatayan? Ang tanong, sino? Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa karaming pera mo, hindi mo madudugtungan yung buhay mo. Kung sinabi ng Diyos na hanggang dito ka lang, hanggang dyan ka lang. Now, totoo ba ang Biblia? Totoo ba ang Diyos? Yes. Kasi yung sinabi niya dito, nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Yan yung mangyayari sa tao. Na kailangan kamtin niya yung bagay na ito. Dahil kung hindi, sa walang hanggang pagpaparusa. Dahil ang sabi dito sa Revelation 9:6, kapag dito ka napunta at sa mga araw yun na yaon, kung tayo mapunta sa impyerno, ay hahanapin niya. Hahanapin ng tao ang kamatayan. At sa anumang paraan ay hindi nila masusumpungan. At mga nanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Gusto mo nang mamatay kung doon ka na sa impyerno. Gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay-matay kasi bakit? Tatakas yung kamatayan. Hindi ka nang mamatay dahil kung sa panahon natin ngayon, pag may sakit ka, kung minaramdaman ka, gusto ko nang mamatay para ako makapagpahinga. Pero dito, kapag napunta ka sa hell, gusto mo nang mamatay pero hindi ka mamamatay. Dahil eternal condemnation yung tawag ko. Walang hanggang hirap. Walang hanggang sakit. Isipin mo nga lang, matalsikan ka nga lang pag nagpiprito ka ng mantika, napakasakit na. How much mo yung buong katawan mo. Yung buong katawan natin, iniihaw ka doon sa dagat-dagatan apoy. Meron pong picture yan mamaya, papakita ko sa inyo.